Saan ninyo ito nahanap? Paano nyo siya na-discover? Last year, December po, sa Facebook, Okay. mga nagla-live po. Doon ko po siya nakita. Nainganyo ako kasi mayroon siyang yung parang hulugan, layaway. Okay. Hulugan siya ng 3 months. Sakto, 3 months, magbo-birthday si mama, kumuha ako ng bracelet Okay. at saka ng hikaw. Pero Yun hindi po. mo pa makukuha yun hanggat hindi mo ka fully paid. Yes po, At attorney. siya nang bahala mag-deliver, so parang surprise Yes po, para kay attorney. mama ito. Opo, ganun po. Magkano yung halaga ng nakuha mo? Yung sa akin po is 43,511. Dalawang hulugan ko po siya ginawa, Okay. December at saka ng March 5. Bakit meron tayong nakikitang mga resibo? Yan po yung Ano yan? resibo na inisyo nila sa akin. Sa Paano amin. nila inisyo, wala ka dito? Ano lang po, pinicture lang po nila. Tapos isi-send sa Isi-send. Messenger. Including yung kung ano yung nine mo sa kanya. yung binili mo. Yes po, supposedly. Para pagka i-claim na, o alam ni mama na Yes ito, po, yes ito po, yun. attorney. Ano yung pangalan nung pinagbilhan ninyo? Ma'am Shi Len Jewelry Shop. Bakit dalawa ito? Meron ring Ed Len's Mamshi Jewelry Shop. Nagla-live din po siya dyan kasi nung nagreklamo na kami sa Ma'am Shi Len, nagko-comment na kami doon. Parang gumawa siya ng Nag-create ng bago. panibago siguro. Doon na naman siya nagpo-post. Pero nagpo-post pa rin siya dyan sa Ma'am Shi Len. Okay. Message namin siya, nakikiusap siya, kesyo daw, na-scam daw sila ng 6.1 million ng financer. Hindi naman alam na kung ano po yung financer na sinasabi po nila. Ma'am, kayo naman po, ano ang binili nyo at magkano? Sa akin naman po, bracelet worth 23,567. Okay. And nag-down po ako ng 7,100 and then followed by 4,567 and 4,000. Nung plano ko na po sanang i-full payment, ang tagal po nilang nag-sin. So nag-comment po ako sa post nila na ma'am, pasin po. After po nun, may nag-message po sa akin na ma'am, may nakuha din po kayong layaway kay Ma'am Shilin. Scam po yan. Doon na po ako kinabahan. Tapos yun na po, nakontak ko si Ate Joy, si Sir Ace. Nabuo ko po itong PC na to. And then, Nagkausap-usap na kayo, pero hindi talaga kayo magkakilala. Hindi po, attorney. Ma'am, kailan yung sa inyo? Kailan yung pagbili ninyo? February po. Nagsimula sa Opo, Sir December, di ba? Opo. Tapos Kasi- nag-fully paid po ako ng March. Ng Tapos March. may na-fully paid na ng mga February, hindi pa rin nila na-send. Kumbaga, na-scam na sila nung una pa. Pagdating sa akin, kinuha pa rin nila yung payment ko kahit na na-scam na pala sila sa una. Pero kami isang kasama, nagpunta ng Bulacan, hinanap talaga siya. 4 na barangay yung pinuntahan niya, hindi siya Wala. kilala. Okay. Pero merong isang barangay na napuntahan niya sa Muzon, sa Bulacan, kilala siya, which is ang dami na pala niyang reklamo sa barangay at sinabi po nila is nakulong na pala daw ito, nakapagpiyansa lang daw po. Kailan nyo huling nakausap itong sila Len Policarpio at si Daniel Policarpio? Sila yung mga may-ari? Tama ba? Si Ma'am Len po, siya po yung taga-live, siya po yung nagpapamine ng mga alahas. Tapos yung Daniel Policarpio po, dyan sinesend yung mga pera. Anak niya po yan. Anak ni Len si Daniel? Yes po. Ang nagla-live selling silang dalawa? Yung nanay po, parang admin siguro yung mga anak niya po. Kasi pa nagla-live siya, wait lang anak, nagla-live si Mami. Kakadibo lang po ng Daniel na yan. Kakadebo. Yes po, attorney. Suot lahat last ng ginto. April 7. Kasi saka ito lang nakaraan, attorney, parang nag-excursion pa sila ha. Kumuha sila ng parang private na resort. Staycation. Staycation, Oo. nag-happy pa sila. So sabi ko, kung pwede po ipa-cash on delivery ko na lang or is-ship Yes. nila tapos right away babayaran ko kung may waybill. Wala po. Sabi nila wala daw po. Wala pa yung financer. Sir Ace? Sige Hello po. po. Magkano naman po ang sa inyo? Actually, total po nun is 54,325. Okay, hard-earned money. Ano naman po sana ang binili ninyo? Ano po yun? Actually, 5 items. Tapos, ang na-fully paid is yung 3 items, which is hindi pa rin po nakakarating yung gold. Tapos po, na-purchase ko siya ng February. Tapos, na-fully paid siya ng March 9 and 10. Tapos, puro promises lang po siya. Okay. Ano pa ba? Buhay pa ba yung account nila? Buhay na buhay pa po. Pero binilak na po nila kami. Okay, binlock kayo but apparently nagbebenta pa rin. Nagbebenta pa rin Okay. po. Kailan yung huling nakausap nga? Message lang po parang last week pa po ata. At ano no? ang assurance na binigay sa inyo? Wala po. Ang sabi, paantay lang daw po kasi nga na-scam daw sila. Konting ano. Ang sinasabi naman, magbigay kayo ng estimated date Yes. kung kailan kayo magre-refund. Pero wala po. Meron silang inirefund sa isa sa mga kasamahan namin. 1,000 pesos lang po for Nako. kung gaano kalaki yung ano, parang 1,000 lang po. Ano po ba yun? Baliwala Parang ano yun, po di ba? yun, opo. Pero mahirap yung papaasahin kayo Yes. sa wala. What we want is a communication line
that will be open para sa maayos na pag-uusap. I'm sure yun din lang naman ang gusto ninyo. Opo, sa GC din namin kasi umabot na talaga siya ng 1,066,000 attorney. Sa inyong lahat na Sa amin po na magkakakilala. magkakakilala. Sa isang GC lang po yun. 1,066,000 na po. Ilang tao ito? 17 po. 17 katao. So, ibig sabihin, merong mga malalaking amounts dito. Yes So po, far, attorney. yung mga nandito online, meron po bang lumampas na mga 100,000 ang nabayad? Taas po ang kamay. Meron po. Kailan po kayo nagsimula magbayad? January po ako. Bali, ito- umabot na po siya ng 220K. Okay. Kayo po, last nyong nakausap, itong Ma'am Shilen or Edlen's Ma'am Shi? Nag-reply siya nung isang araw. Okay. Kasi binigyan ko siya ng deal. Oo. Sabi ko, kasi may kakilala ako doon sa sa Bulacan. Mm-mm. Sabi ko, palitan mo na lang yung lahat ng pera ko sa iyo, which is 200,000 ng isang item. Mhm. Papapick up ko bukas. Mm. Sa'yo na yung 22K. Kitang-kita ka na nun. Mm-mm. Tapos sabi niya, ma'am, hindi naman po kami scammer kasi nga nagre-reply din kami sa inyo. Pero ayun nga, binigyan ko siya ng deal, hindi na siya nag-reply. Kay Ma'am Len Policarpio at sa anak niyang si Daniel, kung sakasakaling nanonood po kayo, bukas ang tanggapan ng Wanted sa radyo para marinig din ang panig ninyo at upang magkaayusan. Diba? Pero sa ngayon, kailangan natin itong ipasa sa kinauukulan. Lieutenant Wallen May Arancilio, magandang hapon po sa inyo. Attorney, magandang hapon po. Ma'am, how prevalent itong mga ganitong klase na na-encounter ninyo ng mga kaso? Selling? Yes, attorney, simula po nung usbong na yung paggamit ng mga social media platforms, yung mga messaging apps, ay ito din yung ginagamit ng mga scammers, kumbaga ng cybercriminals, na means para makapanloko. And sa ngayon po, isa po talaga ito sa pinaka unang problema o nire-report sa atin na kaso, yung online selling scam. And usually po, sa nabanggit kanina, yun po talaga yung modus ng mga scammers na ito. Meron po silang pinopost online, meron din pong mismong humihingi o sila po yung kliyente. Oo. And sila po yung customer na kunwari magbabayad. Yun pala ay mga fake Wala. receipt yung binabayad. In words, Oo. wala talagang binabayad and binablock lang po itong mga nabibiktima. So, klarong-klaro na pera-pera, kinukwartahan. At lalo na dahil mga OFWs po or actually outside the country, paano po itong mga ganitong sitwasyon? Wala sila dito. Paano po sila makakapaghain ng reklamo? Is there any available avenue po ba para sa ating mga OFWs? Yes po ma'am, meron po tayong embassy na pwede po nilang lapitan or kung para po sa convenience nila, maghanap po sila ng kanilang representative, pumunta po sa pinakamalapit na PNP ACG office para po makausap yung investigators natin at maalalayan po sila kung ano po yung dapat nilang gawin at kung ano mga documents na dapat nilang i-prepare po ma'am. Ayun. Kahit po nasa ibang bansa sila, at least Mm-mm. may physical person na pupunta sa investigator natin Okay. para maka-assist sa kanila. To sa kanila represent po. them. Oo. Yes ma'am, tama po yan. Oo. Pero ang I will already be assuming na ang pinakauna dito, maghanda sila ng salaysay o yung kwento, written narrative na, no, ng tungkol sa mga transaksyon na kanilang nung nagawa. Opo. Una na doon would be magkano ang binayaran, kailan, ilang beses, and to what accounts or paano na kayo nagpadala ng bayad, whether it's GCash, bank accounts, or yung mga pera padala, inarate na ninyo yun kasi pwedeng magkaroon ng tracing Opo, nung attorney. mga transaction na yon. Secondly, I saw na meron kayong mga photos. Meron no? po, attorney. And yung exchange ninyo ng message, yes ng, po, ng attorney. messages. Ma'am Iliana, baka kayo po nais niyo pong manawagan, ma'am. Dito po kay Len and Daniel Policarpio po. Hindi na po ako umaasa na mabalik yung pera, pero sana po matigil na ito kasi ginawa po namin ito para po sa yung mga upcoming pa nila na mga posibleng maging biktima. Kasi karma na lang po sa kanila yun kasi yung pera kikitain. Sabi nga po sa GC namin, yung pera kikitain po namin. Pero kawawa po yung magiging biktima pa nila kasi hanggang ngayon po is patuloy pa rin silang nagpo-post. Tapos nagre-reply naman po sila na bigyan lang daw sila ng panahon. Tsaka kahapon po, actually nag-refund po sila sa akin ng 1,000. Sa ibang kasamahan ko po is 2,000.
Which is, ang sa iba is 80,000, nag-refund lang sila ng 2,000. Diyos ko. Kahit po nagsabi na kami na for hospital, for emergency, mga ganun po, wala po talaga. And actually po yung address po nila, pinuntahan na po yun ng isang kasamahan namin and abandoned building na po siya. Okay. And gumawa na rin po kami ng demand letter po na salaysay na yung ano po namin is na gawa na po yun na salaysay Okay, na po very lahat good. namin yun. Mm-mm. Nagawa na po yun ng isa sa mga kasamahan namin na taga Laguna po. perwisyo yung binigay niya po sa amin. Babalik po namin sa kanya yung perwisyo na ibinigay niya po sa amin kasi hindi po talaga madaling kumita ng pera. Totoo. Sobrang hirap pong kumita ng pera tapos magre-refund ka, hihingan ka pa ng 1,000 for processing daw para ma-refund ka. Magre-refund ka na nga lang, Opo. magbabayad ka pa ulit. Tapos yung mga hindi pa fully paid, kailangan ma-fully paid mo bago daw ma-refund. Sino naman pong sira ulo na Sorry, bago magbabayad sa ng akin yun, ganon? I-refund kita. Pero dahil hindi ka pa bayad, buuin mo muna yung bayad mo. Ganon po yung gusto niyo sabihin. Diyos ko. Attorney, humihingi po sila attorney ng 1,000 pambayad sa tax at saka refund. Yun po ang sabi. Refund tsaka pambayad sa tax, bali 1,000 po. Yes po, attorney. Another important ano dito is the for awareness. Yes po, attorney. Yun For po talaga yung awareness. pinunta namin dito na for awareness po talaga na may stop na yung pang-i-scam pa nila o yung may mabiktima pa silang panibago. Ma'am Iliana, schedule po natin and gayon din po sa inyo, Mark Lester, na makapunta po sa tanggapan po ni Lieutenant Arancilio para makuhanan na po tayo ng statement. And kung sakali man po na mag-reach out po sa amin si Len Policarpio and Daniel Policarpio para sa kanilang panig, baka may maibigay sila na date or may kung kailan sila makakapagbayad. Mas maganda, sir. Okay, Ma'am Shirley. Opo. Okay po. Sige po, Sir Marks, maraming salamat po. Gayon din po sa mga kasama po natin sa video call from Laguna, Cebu, OFWs po natin sa Thailand, Australia, Canada, Jordan, Denmark, and USA. Grabe, talo mo pa Napakadami. kutsela nito. Grabe. Maraming salamat po, ma'am. At susunod po, mag-ingat din po tayo. Triple ingat po. At alam din po ni Senator Raffy, hindi po biro yung pera Yes. ng mga OFW natin. Ano? Ingat po tayo at maraming salamat po.